natin ito. Ito po ngayon ang curriculum simula nung maging secretary ng DepEd, si BP Sara. Ano po? Matatag curriculum. Okay. So, nandito po yung, ilan po yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 features of the matatag curriculum. Pag sinabi po natin matatag curriculum, ano po ba yung mga katangian niya? Okay, number 1 po, focus on foundational skills. Ito po ay isa-isahin ko sa inyo ngayon. Ito, decongested curriculum. Paano kaya i-decongest ang curriculum? Balanced cognitive demands, clear articulation of the 21st century skills. Kasi sa K-12 naman, nandyan na yan, di po ba? 21st century skills. Reduced learning area. Ano kaya ang tatanggalin? Ano kaya yung babawasin? Intensified values education and strengthen peace education on a par with international standards. Isa-isahin po natin. Okay. When we say focus on foundational skills, alam po natin yung foundational skills natin is key stage 1. Tama po? Kinder, grade 1, grade 2, and grade 3. Yun po yung ating foundational skills, key stage 1. Okay, as you can see po sa ating PowerPoint, no? Nandito po yung ating current curriculum, and then on the other side is the matatag curriculum. Okay? Dito po sa ating current curriculum, there are 7 learning areas. Ano po yon? Mother tongue, Filipino, English, Maths, adaring palipunan, MAPE, at edukasyon sa pagpapakatao. Sa matatag curriculum po, we only have 5 now. Okay? Napansin po natin language, reading and literacy, mathematics, makabansa, and GMRC. Okay, yung mother tongue po will still remain, no, as medium of instruction po yan sa K-3. Katulad po ngayon. Yung mother tongue, Filipino, English, pasok po yon sa language. At the same time, pasok din po yon English sa reading, no? Pero itong literacy po, yung mathematics, nandun na po sa mathematics. Reading and literacy, pasok din po yung English, Filipino, mother tongue. Pagdating po sa math, ayun din po, may math pa rin po tayo. Araling panlipunan, iba na po ang itatawag natin, makabansa. At ito po, MAPE, kung mapapansin nyo po, no, wala po muna rito. But I believe integrated naman yan, no? Ganyan po naman tayo, integrated in other learning areas. Pero, ang pagbibigyan kong pansin ngayon, although meron po tayong edukasyon sa pagpapakatao, yung good manners and right conduct. Siguro napansin na rin ni DepEd na medyo bumababa yung good manners and right conduct ng ating mga estudyante. Yung ang tipong naglalakad ka lang sa daan, binabangga-bangga ng mga teachers na po, kahit mga DepEd officials, hindi na nila kilala. Yung simpleng pagsasabi o pagsasalita ng po at opo nawawala. Siguro po dahil iba na ang generation nila. Pero maganda ang hangarin ng DepEd na maibalik talaga yung good manners and right conduct ng ating mga mag-aaral. Next. Okay, second feature na po tayo. Focus on foundational skills pa rin po. Makabansa serves as the foundation in molding an aktibong mag-aaral. Papaano po kaya yun, no? So, ang focus po natin by next year is to develop healthy, resilient, and patriotic na aktibong mag-aaral. Has awareness and pride of her identity as well as his or her country history, arts, and culture. Sabi nga, dapat mahal natin ang sariling atin. Siguro napapansin nga ni DepEd, medyo nababawasan na ang pagmamahal sa sariling atin. Ano po? And has knowledge and skills in fulfilling his or her duties as a responsible citizen, having the ability to contribute to the progress of his or her community and country as a whole. Ito po, yung pinaka-framework, no po, makikita po natin, yung pinaka-core, no, makadevelop po tayo ng aktibong mag-aaral.
medyo malabo lang po, ano po, fixilated. Pero nakalagay po dyan, ayan po, sibika, sining at kultura, kasaysayan, kagalingang pangkatawan. Mga focus po tayo sa mga skills na yan. Ganon din po, kailangan mahubog sa kanila ang pakipag-ugnayan, pagkamalikhain, pagkamalusog at pagkakakilanlan. And then, ano po ang magiging total outcome or output? Makadevelop tayo ng isang holistikong Pilipinong mag-aaral na may ika-21 siglong mga kasanayan. Yan na po tinatawag nating 21st century skills. Pagdating po naman sa sinasabi nilang decongested curriculum, ayan. Napansin niyo po ba? Ito po yung ating learning areas, no? Andito po yung mga number of skills or competencies na dinidevelop natin sa mag-aaral. No po, ito po yung current. Ito po yung ngayon, yung MELD natin. But sa matatag curriculum, nandyan po sa dulo. Napansin niyo ba? Ang laki po ng difference sa number of competencies or MELD to be developed among our learners. Napansin niyo po? So sa kindergarten, yung 257, nandun na lang po ngayon sa 46, no? Okay, mother tongue, 1,745. Ngayon, dahil i-embedded na lang to at magiging mode of instruction na lang natin, medium of instruction natin. Ang English, imagine, 3,120, magiging 670. Ganun din po ang Filipino, no? 614, no? Ang makabansa, language, reading, literacy po ang mga napadagdag. Merong 40, 80, and 77. Ang science, madadagdagan po yan. Ano po? And then, yung ating pong math, babawasan. Araling panlipunan, babawasan. Lalo na po yung MAPE. Lalo na po yung MAPE na 1,444, 224 na lang po. Yung pong ating EPP-TLE, mababawasan. Kaya po, tinawag nating ma-decongest. Pero ako po ay naniniwala, although ito po yung ating most essential learning competencies, which composed of 3,664, ang mga guro po natin still gagamitin po nila yung tinatawag na prerequisite skills or enabling competencies. Okay? Kasi napakahirap po magturo ng general. Naalala ko po bago po mag-pandemic, di po ba? Yung ating pong MELD, napagkadami, binawasan ngayon, babawasan na naman. Kaya ganun pa rin po naman ang depende po sa mga strategies ng guro natin kung paano talaga papaintindi sa mga bata yung mga skills or competencies. Okay? Pag sinasabi naman po natin clearer integration of the 21st century skills, ano po kaya yan? The same po yung ating 21st century skills to be developed. We have information, media and technology skills, learning and innovation skills, communication skills, and life and career skills. Sa K-12 curriculum, yan po ang dinidevelop natin as to this time po, up to this moment. Pero kung mapapansin nyo po, for information, media, and technology skills, digital literacy is added. Ano po? Nadagdagan po tayo ng digital literacy. Sa learning and innovation skills, nagkaroon po tayo ngayon ng critical thinking and problem solving. Kasi nga naman ang mga bata, napansin nyo, parang mababaw na sila ngayon eh. Kailangan ma-develop, mapalalim ang kanilang kaalaman sa pagkatuto, mapalalim ang kanilang kaalaman sa pagtatanong, sa pagsasanay. Kaya meron tayong mga critical thinking and problem solving. Communication skills, the same po. Pero sa life and career skills, ito po yung bago. Future orientation or thinking and resilience and adversity management. Siguro sa dami ng mga problema na kinakaharap ng ating bansa, ano po? Kailangan turuan natin ang mga estudyante natin na maging matatag. Ano po? Okay? At yung adversity management. Paano ba nila i-manage yung laging pabago-bagong mga nangyayari sa atin? No? Hindi stable ang paligid, hindi stable ang lahat. Kaya dapat our learners learn how to
be resilient, and manage adversity. Okay? Next po is intensified values education. Ayan, ngayon nga sabi ko po, meron po tayong edukasyon sa pagpapakatao. But, by next year, ayan po, GMRC and Values Education is a separate learning areas as per Republic Act 11476. Kanina po umaga, habang nire-review ko uli ito, sabi ko nga kay Ma'am Franz, alam mo, tingnan mo, buti na lang, idinagdag. Kasi ang values ngayon po, ini-integrate lang po yan, 2 beses lang sa isang linggo, na take to 20 minutes pa, na nilalagay pa sa huli, sa hapon o sa tanghali, na oras na ng paglilinis, o kaya early in the morning, oras ng mga paniningil sa mga bata, oras ng mga sermon at ganyan. Pero, this time, siya po ay separate learning area. Systematic and explicit integration of DepEd core values. Naalaala ko yung mga DepEd core values, dati ini-integrate lang, di po ba? Nung teacher po ako, nandun lang sa likod ng lesson plan, yung mga government trust, mga values, talagang integrated lang. Pero ngayon, maganda po, it is systematic and explicit integration. No? Increased time allotment. Ito po yung sinasabi ko, hindi na po magiging 20 minutes at 2 beses sa loob ng linggo, araw-araw. Meron na po tayo values education or GMRC. Okay? Specific values for its content across grade levels. Simula sa kinder hanggang grade 10. And then, whole school approach. Okay, ayan. Babait lang estudyante natin. Ayan po. Ito po yung strength and peace education. Actually, hindi ko na po ito i-dig in deeper. Nandito po yung ating mga grade levels. Self-awareness. Ayan po, knowing who we are and our families. At yan po ay naka-integrate din sa mga learning areas. Okay? Ito ngayon, moving forward. Nasa labas si DepEd ngayon pagdating sa matatag curriculum. Tulad nga po ng sabi ko sa inyo, hindi pa po natin ito i-implement sa taong ito, kundi sa susunod na taon, pero hindi po lahat ng learning areas ay mag-implement or sasailalim na sa matatag curriculum. Okay? Ang DepEd po natin ay nasa pilot implementation. If I'm not mistaken, 5 divisions lang po all over the country ang nag-implement ng matatag curriculum or the pilot implementation. Okay? And then, ongoing po ang capacity building about matatag curriculum, pero wala pa po sa level natin. Kung naalaala niyo po, yung K-12, nag-training po tayo, K-12 grade 1, grade 2, grade 3, hanggang sa matapos talaga yung K-12. This time po, I believe, si DepEd magpapatraining po. Hindi tayo pwedeng sumalang ng walang pag-aaral muna, ng walang ensayo, ng training orientation. Dahil alam natin, very delicate ang curriculum natin ngayon. Dahil maraming pagbabago. Okay. At ito po mga learning resources. I believe magkakaroon ng adjustment, magkakaroon ng modification sa mga learning resources po natin. Pero siguro naman pwede pa rin yung ibang mga materials natin. Pero naniniwala po ako na may mga pagbabago pa din dyan. Considering na yung pong mga MELP natin o learning competencies ay mababawasan. So, ang importante ay yung pong revision ng senior high school curriculum. Okay? Anyway, ito po ay para nasa school year 2027 to 2028. Parang ganon. Matagal pa po yun sa senior high school. At tulad po, sa bagay, ito namang stakeholder support. Kahit sa curriculum natin ngayon, ginagawa natin, no? Yung mga suporta ng stakeholder. Okay? Ayan po. Ito na po yung sinasabi ko, no? Phase implementation of the matatag curriculum. By next year po, school year 2024-2025, ito lang po ang gagamit ng matatag curriculum. Magkakaroon lang po ng pagbabago sa kinder, grade 1, grade 4, grade 7. Okay po sa atin to?
Ayan, yung po ang dapat alam natin, nakafocus po tayo. Sa susunod na taon, grade 2, grade 5, grade 8, grade 3, grade 6, grade 9, sa 2026, 2027, tulad ng sabi ko, yung grade 10, okay, yung senior high school pala sa susunod pa, 27, 28. Kung napansin nyo po, kinder, grade 1, grade 2, grade 3. Sunod-sunod po yan. Naka-escalate po yan per key stage. Ayan. So, ano po ngayon ang magiging outcome or output, no? Magiging bunga ng matatag curriculum. Learners are prepared with strong literacy and numeracy foundation. Okay? Learners are equipped with 21st century skills. Learners are nationalistic and global, and learners are ready to succeed in life. Ang ganda ng patutunguhan ng DepEd ng curriculum natin kung may implement lang po natin ng maayos. Kaya ngayon pa lang po, maganda po na tayo ay nagkakatulungan from DepEd Central, Region, Division, at sa ating level. Tulong-tulong po tayo para itong pinaka-main objective or goals or outcomes ni matatag curriculum ay ma-achieve po natin. Okay? So ito po, hindi po kami kasi nung magdidig deeper dito, pero kami po sa CID, no po, medyo nagsisimula na po kami sa papaanong paraan po. No? Ayan po, meron po kami tinatawag na Program Excel na sinabi ni Sir Eli kanina. Pag sinabi po natin Excel, Excellence in Curriculum Engagement and Learning, ito po yung banner program ng CID that supports the Matatag program of BP Sara for the Department of Education. Yung pong yung unang sa matatag, ibig sabihin po noon ay make curriculum relevant to produce competent and job-ready, active and responsible citizen. Kaya kami po sa CID, ayan po, ipinanganak po namin. Actually, dati na po namin programa, but what we do this time, ini-align po namin ang mga programa, lahat ng initiative ni CID sa matatag curriculum. Ito po yung programa na CID. Kanina lang, 7 yung pinakita ni Sir. Dahil gusto namin medyo mapagaan ang trabaho, naging 5 na lang. Kaya meron po kaming Excel in Literacy and Numeracy, Excel in Learning Resources, Excel in Learning Assessment, Excel in Learning Delivery, Excel in Inclusive Education and Spatial Program. Dahil tinutumbok po nung 5 naming programa ay itong expected outcomes ng program Excel na naka-anchor naman po ito sa matatag agenda ni BP Sara. Kung naalala niyo po, nung si BP Sara po ay mag-proclaim as Secretary of Education, nagkaroon po siya ng speech, ng message. Lahat ng about curriculum, talagang tiyaga po ako, ni-screenshot ko po. At ito po lahat ang kaniyang mga expected outcome. Okay? Kaya ngayon, naniniwala po ako, importante din po ito sa inyo. Pagdating sa curriculum, ito po yung dapat nating ma-develop among our learners. Ma-decrease po natin yung non-readers and non-numerates. Yan po ang isa sa problema sa public. Marami tayong mga hindi nakakabasa. Pero, dahil nga po, binibigyan namin ito ng, sabihin natin meron kaming proyekto at ginagawa namin ang kung ano mang magiging lunas para ma-eradicate ang non-readers. No po, tulong-tulong po kami dyan. No po, revitalize science and technology and math programs, create more special science school. Dati meron lang po kaming special science school na 2. Ngayon, 8 na po kami. Dumarami na. Po, better curriculum delivery, including the utilization of technology and maximizing the benefits of digital learning. Naalala niyo po kanina, doon sa media and literacy, isinama talaga si digital learning. Ganon din po yung strengthened inclusive education program. Alam ko po, meron pong may concern sa inyo sa inclusive education, including SPED Madrasa. Ganon din po, ang expected outcome po natin is strengthen the use of assessment,
manage varied, appropriate, and needs-based learning resources, produce more learners inclined in sports, and improve achievement level. Yan po ang mga goal din ng matatag agenda ni BP Sara at ng matatag curriculum. Kaya ito po pinagsisikapan namin ng CID simula ngayong taon ito. Okay, itong time allotment per grade level, hindi ko na po ito kakaisa-isahin po sa inyo. It so happened lang po na during the monitoring po ng ating opening of classes, may na-notice po ang mga supervisors natin na medyo hindi yata sakto yung number ng minutes sa learning area natin. Ito po ang sa kindergarten. Ano po? By the way, ang reference po natin is DepEd Order 21 Series of 2019. Ayan po yung ating sa kinder po, hindi pa po siya mga English, Math, Science, hindi pa po learning, blocks of time po ang tawag. Ano po? Ayan po yung kanilang blocks of time and time allotment. Ito po sa kinder. Ito naman po sa grade 1 to 3. Ayan po, kompleto po. Sige po. Isinama ko na rin po sa time allotment per grade level. Ano po? Yung pong ibang mga class interaction, other activities that can be included para sa grade 1 to 3. Sinama ko lang po yan. Hindi ko na po isa-isahin yan. Ito po naman sa grade 4, 5, and 6. Sumunod. Ito naman po yung mga activities natin na pwedeng isama sa grade 5 and 6. Kasi meron po kayo mga field trips, mga activities sa school. Pwede pa po yun. Pwede pa po yun. Naandyan po yan. Next po. Okay, sa junior high school, nandito naman po, ayan, number of minutes, ano po, and then, nandyan din po yung mga another or other activities na pwedeng isama. Ito naman po ay sa senior high school, okay, all 4 subjects except PE and health, 80 hours per semester or 4 hours per week, nandyan din po siya, okay? Hindi ko na po kakalaliman to kasi meron na kayong mga schedule. At ayun po, private school may continue the following modalities. Ano po kayo? Nasa blended pa din? Face-to-face na po. Pwede naman po. Pero, dito po sa ating calendar activities for school year 2023-2024, ito po talagang school year na to. Pwede po kayong 5-day in person, sabi nga nga, face-to-face. Pero pwede pa rin po mag-blended learning modality. Ayan po. Okay? At pwede pa rin po yung full distance learning. Depende po sa konteksto, sa pangangailangan po nyo. Basahin nyo po yung DepEd Order number 22, Series of 2023. Okay. Yun daw pong handling learners with disability. Ito po, alam meron po talaga mga bata na mag-enroll sa inyo with disability. Number 1 po dapat kailangan ay ipa-assess. No po, may mga hospital po talaga tayo na nag-a-assess ng mga SPED learners. Ensure that parents recognizes that his or her child has disability or has manifestation of difficulty. Although minsan mahirap tanggapin ng isang magulang. Tama po? Siyempre nga naman, masakit sa isang ina o sa isang magulang na sabihin may kakulangan or SPED yung kanyang anak. Pero mas maganda po ito para mabigyan siya ng tamang atensyon. Ano po? Ano yung tamang strategy para sa kanya? Dito po, kapag nag-handle po tayo ng learners with disability, we can utilize UDL approach in teaching. Alam niyo po ba yung UDL? Universal Design for Learning. Ito po isang mahabang usapin, isang approach sa pagtuturo ng SPED. Pero kung kailangan niyo po ng tulong, the division po is more than willing to share with you itong UDL approach. Ito po, pero kaya lang po sa oras nito, kulang po tayo sa oras. Okay? And then, shall be handled by teachers with background or MA units in SPED. Dapat po yung teacher na magtuturo ng SPED, may background po siya sa SPED. Huwag po tayong magpapaturo sa teacher sa formal, yung mga teacher na pang-formal education. Kailangan dito talaga yung mga teacher na may background, yung may mahabang pasensya sa pagtuturo sa mga bata na may kakulangan o kapansanan o kaya yung mga learners with special needs. Nang sa ganun talaga, ma-approach ng maganda ng teacher yung bata.
Kasi may kakulangan na nga siya, baka naman sungit-sungitan pa siya. Kaya kailangan po yung may background sa pagtuturo or at least meron po silang MA units in SPED. Sabi nga dito, para sa isang matatag na Pilipinas, bansang makabata, bata